Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong unang kalahati ng buwan ng Pebrero. Maraming salamat muna sa mga subscriber, just subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. Diyan naririnig tayo, Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Paaring vice versa, energy mo, energy na, ang dami niya. Hindi na person mo, kung kanino energy yan, no? Kunin mo lang yung sayo. Nangyari, or mangyari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barang kapalaran ng tao, kayo pa rin. Ang papabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, warning yung para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon. Need to aware, change of decision, at pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang gusto mo madinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, meron tayong September. September also is ano yan mga birthday o kaya is 9 days, 9 weeks, 9 months or September, maybe yan doon. Dito sa sitwasyon, nangyari na o mangyari pa lang marami kang iniisip na sitwasyon sa buhay mo, no? Ang daming tumatakbo sa isipan mo. Pwedeng ganon. May mga bagay ka na pinag-iisipan. Pwedeng gumugulo o pwedeng in-imagine kung ano man sitwasyon yan. And celebration, fun, enjoyment. Okay, congrats. Kung ano man ito, nandito kasi sa sitwasyon mo na may mga happiness situation, may mga celebration, yan. May mga enjoyment and fun, no? Na ngayon, maaring iba ngayon nangyayari na or mangyayari pa lang sa iba. May mga pag-uusapan, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo kasi nandito si grasshopper. And nandito rin yung sitwasyon na kinakailangan din daw na try to make it balance. Kung nandito kasi sitwasyon mo na medyo marami kang iniisip, basta wag kang na kailangan mo magkaroon ng balance sa sarili mo. Kung sa mga kinakain man yan, kung ano-ano yung kinakain mo, hindi rin siya good, no? Kung kinakailangan na iniinom mo, kinakain, you need to be very careful. Mas damihan mo pa yung vegetable kung kinakailangan or may mga tea, no? Yan, kung kinakailangan na yung kape mo, gawin mo lang tea, di ba? Yun nga lang, hindi masarap sa iba. Pero sa Japan kasi, masarap talaga siya. No? Hindi, kumbaga, nasanay kasi mga Japanese. Yun nakita ko dito. And syempre, congratulations. Merong great good fortune coming sa iyo. May mga pagbibigay ng respeto. Mukhang there's sa honor situation, ano? Ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam why kasi nandito rin yung celebration. Sabihin na din yung fortune, good fortune, great fortune sa'yo, no? Na magaganap o mangyari or nangyayari na sa iba. Congrats, ang ganda ng card. Pero wag ka pa rin hindi mo naman lahat is maganda. Siyempre, may mga dissatisfaction with life pa rin na magaganap o mangyayari. Pwede may mga gusot na pwede maganap o mangyari sa buhay mo. Kung saan aspeto mo na yan, pwedeng dito kay Turkey, pwedeng sa kapatid, magulang, karelasyon, or any situation. Or pwede rin naman na nagkakaroon ng dissatisfaction kasi may mga bagay o sitwasyon na hindi mo makamit, na hindi mo ma-pursue, na hindi mo magawa. Maaaring ganun. Kung ano mang aspeto ng buhay mo yan, but congrats pa rin kasi may happiness. Ako na nakikita sa iyo. Pay attention to your work. By the first, is may mga i-work it out ka. Pwede may mga ayusin ka, papers, documents, may mga gagawin para mag-focus ka more to your work. Or you need to pay attention sa mga need to work it out. Situation, sa nakita ko dito, kung sa health issue yan, it's good. Kung sa pamilya mo yan, it's good. Siguro with celebration and fun and enjoyment, siguro natin yung point na may mga aasikasin ka na bagay-bagay na pwedeng connected sa ganito. Pwedeng iba dito sa trabaho, sa school, or any situation na i-work it out mo this time. And success assured with good plan and hard work. Hindi na si golden egg, sabihin is meron kang nililimliman o lilimliman na isang sitwasyon sa buhay mo na ito is parating na nakasihan dito na si enjoyment, ay si tankard, na ito is parating na at maaring ito is makakamit mo na. Nandun ka sa point. Maaring ito is matagal na or maaring ito yung work it out mo this time or i-work it out mo this time sa iba sa inyo and it will be success. Yan, magbibigay ka ng hard work doon. Nandun yung mga pagpaplano na situation in life, no, sa mga connected dito sa sitwasyon na to.
kung saan aspeto ng buhay mo yan, at magkakaroon ng mga pangakuan, no? Ando yung sitwasyon na ito. Maybe ikaw yung magpa-promises or may tao na magbibigay ng promises sa iyo. Also, di sa either sa iba dito is sa romantic situation. Pwede when it comes to a good love, sa mga love situation, pwedeng nahandun yung sitwasyon, ikaw or siya is nahandun yung they give an effort and hard work pagdating sa'yo, dahil mahal ka niya or mahal mo siya, yung mga ganun sitwasyon, but mag-ingat ka pa rin kasi may messing. Ibig sabihin, either may blackish or may mga hindi pagkakaintindihan na pwedeng maganap o mangyari. But nandun pa rin naman yung happiness. Pero sana walang mapapako na pangako, no? At sa iba naman sa inyo, nahandun yung sitwasyon na when it comes to a business, may mga commitment situation, ano? Kung may business ka man. Or pwede kasi is dealing din ito sa mga sa mga connections mo to your work, sa workplace mo, sa mga tao na nakadikit sa'yo, kapatid, magulang, kapamilya, kung sino man yan, may mga ganun situation. This is more on commitment situation. Maaari may mga commitment situation happen. Ako nakikita may mga pag-uusapan, pwedeng sa tankard, sa mga celebration, fun, enjoyment, pwedeng sa mga i-work it out, pwedeng ganun, pwedeng sa mga bagay na hinihintay na nililimliman nyo. This time, baka maaari iba sa inyo, may mga buntis, mabubuntis or mga anak ikaw or someone in life o kaya yung pwede rin yung mga pet nyo, no, sa iba sa inyo. We have the May, meron connected ka sa May. Sa pangalang May, ako yun. Sabi ka, Ate Imay, O yun, hindi, joke lang. O, you have the 5 days, 5 weeks, 5 months, no? Or by May, pwedeng may mga something happen changes into your life. Siguro by the May kasi andito yung bulaklak. Siguro there's a good happiness situation in your life. May mga celebration talaga na magaganap o mangyayari. Ganyan, may mga magiging maganda yung flow mo this time sa iba sa inyo. Sa days, weeks, months man yan or nahandon yung point na pwedeng, kasi di sa sakura or ano ba dito? Cherry blossom. Iniisip ko kung ano yung English ng sakura. Yung cherry blossom pala. Baka this time, di ba, nangyari na or mangyari pala. Baka this time, nasa Japan kayo, di ba? Or nasa place kayo or country kayo na may cherry blossom, no? Baka may mga vacation situation na pwedeng maganap, pag-uusapan, kasi andito rin kasi si Ring, may mga commitment, di ba? Kung ano man yan. It's good, kasi kung titignan mo ito, ang ganda, Ang ganda ng card mo, as in. Congratulations. Pero wag kang kasi andito si Turkey. Someone is behaving stupidly. Pwede yung mga nagmamagaling, nagtataray, nagyayabang, o kaya naman kung ano man yung paano siya naggaganon. Energy ni Cancer. O pwede nag-iirap, ayaw magpansin, pwede nga. Nagpapa-importansya, mga ganun sitwasyon. Well, kung paano siya nag-attitude. 9 of Cups. Your energy is a 9 of Cups. With the Magician and the Magician, no? Panalo, and the 10 of Cups. Oh, okay. May miracle ka, Day. Dudong. May iniisip ka. Diba? May bagong simula. Parang babalik ka from the top, from the basic, from the zero. Ganyan. Ibig sabihin, may matatapos sa buhay mo. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo dito is na masaya. Andun yung comfort, andun yung kasiyahan, andun yung success, andun yung mga positive outcome, ang nakikita ko sa'yo dito. Mas more ka may mga reward kasi ako nakikita. Nandito ka sa sitwasyon mo na meron kang mga pinafantasizing, daydream, yun ang nakikita ko sa'yo. Yun, may mga manifestation ka talaga, parang ang dami, no? Para meron ka na ngayon pala, parang may nilidream ka na, pinafantasizing, o may mga kahilingan ka na naiisip this time na gagawin mo na, yan, or maybe there's a manifestation, pwede rin handun kasi this sa 10 of Cups, 10 yung 10 and the 9 of Cups, as in the positivity, no? So nakikita ko sa iyo dito. Mga opportunities, no? Opportunities sa iyo this time. Kaya ang nakita ko sa is more on happy. Parang andun yung satisfaction talaga, andun yung mga union situation, no? Happiness situation. Ang nakikita ko rin dito is meron kang mga
manifestation sa buhay mo or meron kang mga hinihiling noon pa sa buhay mo na this na makakamit mo siya. Pwede may ginagawa ka, sa iba may ginagawa ka na noon and this time you will achieve it. Ganun. Sa iba dito yung manifestation na yon na noon pa man mangyayari siya. Kaya it's more on happiness, it's more on new beginning, it's more on action. Ang nakita ko energy mo, it's more on parang ano yung making things happen na magaganap sa buhay mo na sa point na yun. O diba? Ang ganda. Maari na di iba sa inyo is ang energy nyo is para na-revisit mo yung mga memories from the past situation. Ano parating? Ay, namatay yung iPad natin. Parating. Ate, ngayon ka pa talaga na ganyan. Siyempre. Alam niyo naman ang ating. Tapos na pala. Parating kay Cancer. Ano pong parating? Actually, naglabasan na kayo parating sa'yo, di ba? Wow, the Empress. Pwedeng explain niyo po sa akin? Parating sa kanya. Universe, anong ano nito? Tapos na to? Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa'yo, there's a blessing coming sa iyo. No? Siguro within the 3 days, 3 weeks, 3 months, pwedeng 3 hours or 3 minutes man yan. Yan, may blessing. Ako na nakita sa'yo. Kumbaga, kung ano man blessing yan, parang magiging masaya ka dun eh. Or may abundance situation. Ako na nakita sa'yo. Also, parating sa'yo, merong babae or kapamilya, no? Nakakausap sa'yo. Kamag-anak ko kapamilya yan. Or a mother figure, ganyan. Kakausapin ka niya. Yun ang sabi dito. And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is, may hinihintay ka raw. Yun ang nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ano hinihintay. Para may hinihintay ka. Parating din sa'yo, kasi this is a new beginning in life sa iba sa inyo, no? Stability is coming actually, no? Dito sa'yo. There's stability, success, prosperity. May mga ano daw, surprise parties and events. Ako na nakikita sa iyo. Ganun, may magkakaroon ng mga getting together, kanya sa iba. Siguro in the 4 days, 4 weeks, 4 months, 3 man yan or 4 man yan, parang nandun sa point na yun. Yan, pwedeng family unity, reunion, close relationship, pwedeng mga enjoyment or handun yung point sa iba sa inyo is there's an achievement of goal. Kumbaga, iba is you will enjoy the fruit of your labor and success. Ganyan. Mayroon din ako nakikita na parang coming home, pag-uwi, ganyan. Ikaw or someone, pwedeng malayo, malapit, kalapit baryo, or ikaw ito. May mga ganun sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Ang parating din sa iyo, magkakaroon ka daw ng disappointment sa isang tao na mas may edad sa iyo. Pwedeng siya is magulang mo, pwedeng basta mas ahead sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Or hindi man siya disappointment, makakaramdam ka sa kanya ng sadness. May tao rin ako nakikita na may pagpapayo. Pwede makaka-receive ka ng advice or pagpapayo or ikaw ang bibigyan ng advice or payo doon sa tao na yun. May sinasabi dito Cancer na aayusin mo. Papers and documents, hindi ko alam in what way yung papers and documents mo or kung saang aspeto ng buhay mo yan. Bakit parang may itim dito sa kamay ko?
Yun, kung saan man yan, kung may mga asikasuhin ka, asikasuhin mo na, ayusin mo na, pirmahan mo na, at you need to be very careful. And syempre, baka mamaya may kulang-kulang. Ay, may paalis din, ay, may parating din pala sa'yo, excitement. May mga plano kasi ako nakikita sa'yo. Alam mo ba yung iba sa inyo dito? Nandito kayo sa sitwasyon nyo na may mga bagay kayo na inaalala. May mga bagay kayo na nakakaramdam kayo ng stress, anxiety, depression. Yan, may mga unhappy situation, may mga pwede na-focus kayo sa past situation, pwede nahadun kayo sa point na paano ba matapos yung ganito, paano ba mag-upisa, what if, mga ganun. May mga unfinished business. Yung iba, no? Pero, ang payo ko sa'yo, if you're starting a new beginning into your life, kung makakapag-let go ka lang, mas magiging good yung ano mo. Kasi, it's more blessing to come. Ako nakikita sa'yo. You need to commit yourself lang talaga sa sitwasyon, ano? Andito rin kasi si Grasshopper, saka andito si Des. Talagang, you need mo talaga siya i-work it out yung sitwasyon na yun. Kasi, kung nandito ka lang, kumbaga naglilimlim ka, di ba, with the egg. Di ba? Magiging, with the May kasi is a changes. Ibig sabihin, mas magiging maganda yung flow ng buhay mo if ever. Sa mga payo ko lang to, sana, kasi may nakita akong ibang energy na sagap eh. Yun na nakita ko. But make a plan, ha? Dito. Kasi magiging maganda siya with the tank card. May nakikita nga rin ako dito na ano eh. Another message may nakikita ako na pag-judge or maybe someone is judging you or you're judging that person, vice versa, parang may humahawak sa paa ko. Yun na nakikita ko dito. May mga incomplete situation or hindi pa natatapos, parang ganun. So like I told kanina, may mga kamalian, ikaw or someone, nagkakaroon ng self-doubt, may mga pangmamaliit. Pwede nakaka-receive ka ng pagmamaliit sa ibang tao, kung kanino man, or ikaw yung nagmamaliit. I hope hindi. May mga delay of success situation. Pwedeng i-delay mo, madi-delay, o ipagpapaliban. Yan. Basta mag-ingat ka na lang, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ka ng interest sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay, pero parang pinag-iisipan, parang nahahata ka na halimbawa, kaliwa, gusto mo kumana, nahata ka ng kaliwa, yung mga ganyan. Di ba, hindi ko ma-explain. Ano dapat iwasan? Cancer. Pero nasa sa'yo yun, ay, devil! Parang kasasabi ko lang dito, Tawa ako dun, Universe, pwedeng explain nyo sa akin? Yung iba sa inyo, kulang kayo sa tulog. Or pwede rin na may mga nagpupuyat kayo, o night shift kayo, o kaya pagising-gising kayo. Ha? Magbawi-bawi nga kayo ng tulog. Pag ikaw nagka-eyebag ka, sige ka, papangit ka, hindi na kayo pogi at maganda. Sinisipan sa ate, no? Oh. May mga situation na ano, no, frustration. So, iba dito, para marami daw kayong aasikasuhin. O may mga dapat kayong asikasuhin. We have the king and the king, oh. Oh. Meron ako nakikita na ano yun, may advice and consultant ka na haharapin? Or maybe this an interview? Yun na nakikita ko. O kaya may makipag-usap sa'yo na related to a judge or mga teacher, mga ganun. May ano ka dito, no? May hungry situation. You feel hungry in that, doon sa point na yun, sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Okay, when it comes sa dapat iwasan. Sa dapat iwasan, siguro is yung you need to release yourself or kailangan mo ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na you feel is not growing. Yun na nakikita ko ito. O lumayo ka sa mga toxicity. Mga toxic na tao, toxic situation, toxic relationship. Makakapagbigay siya ng blockage yan. Siyempre, iwasan mo yung mga tao na may masamang balak sa'yo. Tsaka yung ano, yung pagiging, ano ba yun? Mga tao na
parang hindi sila gaanong nag-iisip if makakasakit sila or hindi. Yan. Umiwas ka na lang doon. Or kung ikaw ito, siguro if you have also a bad habit, siguro hindi nakaka-good ang sinasabi dito. And then, you need to release your limiting belief. Kung kailangan i-restore mo o reclaim mo yung power mo, gawin mo ang sinasabi dito. Yun. Kumbaga, wag ka rin, yun nga, welcomes din sa kanina is don't become an impulsive person. Kumbaga, pabigla-bigla, wag mong gagawin yun kasi pwedeng mag-mess yun kasi andito si devil. No? Pwedeng hindi rin maganda. Tsaka kung matulog ka rin minsan. Sorry ka. Matulog ka rin. Pag may time, 'di ba? 'Yun. Kumbaga nahado yung alam ko na napaka-very independent mong tao. Hindi ko naman hindi naman bawal 'yun, no? Pero siguro you need to enjoy yourself sometimes. Yun. Okay lang yun kung if you want to stay talaga kung nasaan ka at gusto mo lang nandun ka lang, okay lang din yun. Hindi wala namang pumipilit sa'yo but 'wag mong lilimitahan yung sarili mo sa mga pwede pang mangyari sa buhay mo na ikaka-success mo. Kasi kailangan you need to take a risk din, no, sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Kumbaga try and try until you succeed. Kailangan mo rin talaga may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo makipagsapalaran to success, 'di ba? Kung kailangan makipagsalamuha, connect, mag-seek out ng information, mas gawin mo, 'di ba? It's much better kasi mas magsa-success ka sa life. Kung nandun ka lang sa idea mo, well, kung gusto mo yun, okay lang din. 'Di ba? Tingnan natin kung sa tingin mo mag-growth ka pa more, gawin mo, 'di ba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May travel kayo? Or maybe thinking about traveling. Love po. Cancer in love. Iba dito, wala eh. No, ate, wala akong live. I'm zero. Sabi na. Okay. Di wow. Pero, may offer sa'yo. Sa mga single dyan, may offer sa'yo, oh. There's a lovers, maaring ito is nagkakaroon ng interest sa'yo. Itong tao na to, or maybe gusto mo rin naman siya. Kung wala pa is may makikilala ka. Yes, there's a lover situation. Ako na nakikita sa iyo. May tao nga dito na nagkaka-interest sa iyo eh. Pwede itong tao na to is nasa middle age. Or pwedeng iba naman sa inyo, kayo is LDR or makikilala mo siya in a distance. Pwedeng iba sa inyo is a friend. May babalik. Ganun. Okay. Sa mga nagkahiwalay naman dyan. Sa iba dito, sa mga single, parang hindi ko na no? Kasi mas more kang, well, naghihintay ka, parang hanggang ka lang sa point na, kung may dumating, kung wala. But you enjoy your life for being a single. Sa nakita ko, kasi mas more ka nag-focus sa mga pangarap mo sa buhay mo. Mag-focus ka sa mga taong nasa paligid mo lang. Nandun ka sa point na yun. Ando rin kasi yung pag-iwas ng iba, no? Kasi may mga parang you want to be stable muna sa iba sa inyo, no? Pero may dalawang tao ko nakikitang parating sa'yo. Actually, dalawa, tatlo nga itong nakikita ko sa iyo. Hindi ko alam bakit. Tatlo ba to, ate? Ba't ang dami? Ang daming tao kasi ako nakikita. Magiging attractive ka, ha? 2 to 3 person? Sa iba sa inyo? Pwedeng sa iba sa inyo? Oo, 2, 1, 2, 3. 1, 2 to 3 to 4. Ano ba to? Oo nga, no? 4 yung iba dito. Yung isa kasi babalik eh. Yung isa babalik. Depende, mamili ka na lang. It's your choice, ano? Kung kayo nagkahiwalay nitong taon, yes, nagkahiwalay na kasi nagkaroon ng attraction with someone. Ibig sabihin, naging patient ka naman or vice versa tayo, no pointed name. Yun nga lang kasi nagkaroon siya ng interest sa iba. Nagkaroon ng pag-backstab, nagkaroon ng betrayal or rock bottom situation. Yun. Mukha naman siyang masaya sa nakikita ko dito. Kasi parang nakita na rin niya yung happiness niya dun sa sitwasyon niya. Dun sa pinuntahan niya. Sa nakikita ko dito. Pero sa iba sa inyo, hindi ko lang kung sino yung naghihintay. Maybe may isa pa rin tao na naghihintay. No? At gusto pa rin ng resetting dito sa connection na ito. Sa mga connected naman dyan, nandito kayo, siguro bago kayo dito.
Kung bago kayo nitong tao na 'to, siguro nandun kayo sa stage ng getting together. Yun ang nakikita ko sa inyo. Andun pala yung getting together part, andun pala yung parang nagpapakiramdaman pa lang kayo sa isa't isa, pero andun ka hindi ko lang alam why parang nagwo-worried ka from the past situation. Siguro iniisip mo na baka itong tao na 'to is same page siya nung nakaraan ko, puwedeng nandun sa point kaya hindi mo masyadong dinadamdam yung situation. Puwedeng nandun ka lang sa point na ine-explore mo muna at ine-enjoy mo muna yung each other, but hindi pa ganun ka-deep yung connections, 'di ba? Pero hindi ko naman nakikita nagsasara ka ng pinto pagdating sa kanya. Pero nakikita ko naman na yung happiness mo sa mga bago diyan. Ate, mahal niya ba ako? Mahal ka niya. Gusto ka niya. Gusto ka niya nito, no? Nitong taon na 'to. Kung kayo is matagal naman na, kasi ang nakikita ko kasi sa kanya, kung ano ipapakita mo sa kanya, yun ipapakita niya. Kung kayo is matagal na nitong tao na 'to, maaaring itong tao na 'to is nagkaroon ng third party at nagkaroon lang kayo ng resetting nitong taon na 'to. Kasi still ka pa rin na nahahata ka pa rin ng nakaraan na sitwasyon, eh. Kasi kung titingnan ko dito, itong tao na 'to ano siya, a challenger, no, or maybe this is you. Challenger kasi siya. Kumbaga nandun siya sa point na they want to enjoy life. Yun. Kung wala naman third party, it's good, 'di ba? Dito sa akin may third party. Kung alam mo wala, edi wala. Pero yung partner, isa sa inyo, the enjoying life. Nagkakaroon kasi siya ng interest with someone. Siguro, madali itong maakit. Dito sa sitwasyon madali siyang maakit. Meron pa siyang hinahanap eh. Hindi ko alam kung nag-away ba kayo, nagkaroon ba kayo ng disappointment to each other, kaya nagkakaroon siya ng interest sa iba, pwedeng ganon. No? Pero ang nakikita ko sa iba is parang may hinahanap siya na hindi niya makita sa iyo. Or maybe this is you. Vice versa natin. Money, Cancer. Iba dito, umiiwas. May pag-iwas. Money po ni Cancer. Ay, 3 of Swords talaga, day. Ano yun? Okay, when it comes sa money mo. Sa money mo naman, nakikita ko naman na pinag-iisipan mo naman lahat ng bagay o sitwasyon. Siguro hindi lang talaga ganon ka-good yung money mo, no? Sa nakikita ko sa ngayon. Pero, nandun yung planning eh, no? Pagdating sa money. Siguro baka nag-iipon ka ng pera, hindi pa sapat, mahalin na sa point. Ayun, kasi iba dito, there's a saving money ako nakikita sa'yo. Yung pinag-iisipan mo yung mga dapat o hindi dapat pagdating sa paggastos ng pera. Yun naman, may mga bagay pa na nagiging maingat ka actually pagdating dito. Kumbaga pinag-iisipan mo pa talaga kung kailangan ko ba to talaga o hindi. Yun, nire-research mo pa talaga or inaalam at sinasiyasat mo pa yung mga bagay-bagay. Sa iba sa inyo, medyo painful nga lang kasi pwedeng doon sa point na hoping hindi yung nadi-drain kayo sa pera, pero may mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari sa pera. Pwedeng magkaroon kayo ng mga disappointment, mga pag-uusap o pagtatalo pagdating sa pera or trabaho man yan. May mga kalungkutan, may mga lost situation, hoping wala naman. Mag-ingat pa rin talaga kayo when it comes to your money. Pag connected na ang money, mag-ingat ka. Lalo na, basta mag-ingat ka sa kausap mo. No, pagdating sa money. Kung may nakakausap ka na someone, huwag kang pabigla-bigla. Yun ang hindi maganda kasi there's a lost situation. Yan, baka dumaan ka sa depression, ganyan, baka, well, buhay niya yan. Kayo na lang bahala, basta wag lang pag-isipan at siyasatin at pag-aralan mo yung tao na yun o yung sitwasyon. Advice. Sasabihin niyo na naman, ate, puro ka advice. Puro na lang ingat. Pero it's your choice, no? Kung gusto niyo mag-ingat kayo. Kung ayaw niyo, wag, Diyos ko, napakadali naman ng solusyon. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo, okay? Yun lang yun. Kasi energy reading tayo, ha? Advice.
Okay, when it comes sa advice is nakikita ko naman that you have a discipline when it comes sa sarili mo. Yun talaga yung pagiging focusing mo this time. It's good naman daw ang sinasabi dito. May mga bagay o sitwasyon lang talaga na you need to see the fact. Or may mga bagay o sitwasyon lang talaga na kailangan ng pagpapasya or focusing or magkaroon ka ng mga sistema or structure in life. Yun. Kailangan mas more ka pang maging organized sa pera man yan, sa sarili mo man yan, sa kwarto mo man yan, sa trabaho mo man yan, kung saang aspeto ng buhay mo, no? And you need mo rin na gamitin din yung wisdom mo o yung karunungan mo to clarity any situation in life. Kung may mga bagay na dapat i-let go, ikat, mga ganun sitwasyon. Be organized, no? Magkaroon ka ng logic organized in your situation. Value the person who value you, ang sinasabi rin dito. And syempre, have faith. Always have faith. Ang tatandaan mo. Tsaka magtiwala ka raw into your vision and gamitin mo yung karunungan mo. Be a leader when it comes to yourself. And kumbaga, andun din yung may mga bagay na need to control, no? At pag-isipan talagang maigi. Ang nakikita ko dito, fokusan talagang maigi. Yun ang sinasabi dito. May abundance ka talaga. Balansehin yung mga dapat balansehin. Kung may mga dapat na itama na. Kailangan, kung may mga bagay na need to clarity, i-clarity na. Kung may mga bagay na kailangan magdesisyon, desisyon na. No? Arigatou namaste, God bless.